Nako, ito na Colin Sexton at Walker Kessler dito sa Los Angeles Lakers. Pero bago yan, ang laking panghihinayang naman ng head coach ng Utah Jazz sa pagkakamali na ginawa niya sa late game laban sa Lakers. Bago kasi magsimula ang fourth quarter ay hawak ng Lakers ang 5 kalamangan, 86-81. Pero sa mga pauling segundo ng laro ay nagawa ng Utah Jazz na maibaba sa 1 point ang lamang ng Lakers sa score na 105-104. Pero nasa Lakers nga ang last ball possession with under 20 seconds na lang. Si LeBron nga ang may hawak ng bola sa may top of the key habang binabantayan naman ito ni Lauri Markkanen. Sinubukan nga ni LeBron na tumira ng isang 3-point shot kaso ay hindi ito pumasok. Kaya naman ay nakuha ni Walker Kessler ang bola at ibinigay naman niya agad ito kay Colin Sexton. Lalo at wala ng 10 segundo ang natitira sa oras. Kaya naman ay hindi na nag-aksaya pa ng oras itong si Colin Sexton at agad niya nitong ibinaba ang bola. Kaso ay dalawa agad ang sumaubong sa kanya na sila Gabe Vincent at Max Christie. Na sinubukan nga nito na lumipat sa kaliwa at umatake na nga ito sa basket kahit nakaharang pa si Rui Hachimura. Ang gandang blow by na nga sana ang ginawa ni Colin Sexton at nagawa nga nitong maipasok ang kanyang layup. Kaso ay bigla namang pumito ang referee at yun pala ay tumawag na pala ng timeout ang head coach ng Utah Jazz na si Will Hardy. Na dito ay napatalo na lang si Colin Sexton at makikita mo talaga sa mukha nito ang pagkadismaya. Dahil nga sa timeout na ginawa ng Utah Jazz ay nasa 1.6 second left na lang tuloy ang natirang oras sa kanilang kupunan. Kaya naman sa huling pagkakataon ay si Colin Sexton nga ang gagawa ulit ng last shot para sa Utah Jazz. Na pagkakuha nga nito ng bola sa bandang wing sa 3-point line ay bahagya nga nitong nabitawan ang bola. Pero nakuha niya pa naman ang bola at nagawa pang maitira. Kaso ay 3 Lakers players na ang sumupalpal sa kanya na sila Christian Coloco, Anthony Davis at LeBron James. Kaya sayang talaga mga idol ang pagkakataon na ito para sa Utah Jazz, minsan na nga lang manalo na talo patuloy. Kitang-kita pa naman sa monitor na pagkabigay pa lang kay Colin Sexton ng bola ni Walker Kessler ay nagbigay na ng hand sign ang head coach ng Utah Jazz na tuloy-tuloy lang, kaya naman ay nagmamadali na si Colin Sexton na umatake sa basket. Kaso ay nagmamadali namang tumawag ng timeout sa may half court ang head coach ng Utah Jazz. Kaya sayang talaga ang layup na ginawa ni Colin Sexton na maaari pa sanang magpanalo sa kanilang kupunan. Nasa naging post-game interview nga ng head coach ng Utah Jazz na si Will Hardy. Sinabi nga nito na proud nga daw ito sa naging effort ng kanilang kupunan. Lalo at down nga daw sila ng nasa 9 points sa 6 minutes remaining left sa fourth quarter. Pero itong kanilang kupunan daw ay ginawa ang lahat hanggang sa mapunta na daw sana sila sa position para manalo. Na pagdating naman daw sa timeout na ginawa niya, ay sa ganung situation nga daw kanina ay sinadya daw talaga nila na hayaan nila na magpatuloy ang mga players. Pero nang nakita nga daw nito si Colin Sexton na napaurong ay nagsimula na nga daw itong tumawag ng timeout at obvious na nga daw na napasigaw na siya. At sana daw ay nagkaroon pa sila ng ilang mga segundo gaya ng mahigit pa sa 2.1 seconds. Kaso ay hindi na nga ito nangyari, kaya naman ay naging mahirap daw talaga ito para sa Utah Jazz kanina. Kaya yun pala mga idol ang tunay na nangyari. Sa ngayon ay nasa pang-6 na pwesto na ang Los Angeles Lakers na may record na 12 wins and 8 losses. Na bukas din ay makakalaban nila ang Minnesota Timberwolves. Samantalang former NBA player na ngayon ay isa ng analyst na si Kendrick Perkins ay sinabi naman na ito daw sila Colin Sexton at Walker Kessler ang mga players na kailangan ng Lakers. Iniisip nga daw ni Kendrick Perkins kung nakikita ba ito ni Rob Pelinka, na para nga makuha ito ng Los Angeles Lakers, ay kinakailangan nilang ibigay sila D'Angelo Russell, Max Christie at ang 2029 at 2031 first round picks. Na kapag nakuha nga ng Lakers itong nasabing 2 players mula sa Utah Jazz, ay masasabi na talaga na isang contender team ang Lakers. Lalo at sa ngayon kasi ay kailangan talaga ng kanilang kupunan ng isang big man. Lalo at kulang ang Los Angeles Lakers ng mga sentro na alam naman natin na itong sila Jackson Hayes at Christian Wood ay parehas lang nagpapagaling sa kanilang mga injuries. Kaya kung makukuha ng Lakers ang big man na si Walker Kessler, ay maaari nga itong maging kapartner ni Anthony Davis sa loob ng court. Kumbaga mga idol ay muling gagamitin ng kanilang kupunan ang Twin Tower lineup. Na para nga mangyari ito ay kinakailangan ni Anthony Davis na maglaro bilang power forward. Habang si Walker Kessler naman ay ilalagay bilang sentro ng kanilang kupunan. Alam naman natin na noong nanalo ang Los Angeles Lakers ng isang championship noong 2020 sa NBA bubble, ay 2 big man palagi ang pinagsasabay ng Lakers at ito nga ay sila Dwight Howard at Anthony Davis. Na minsan naman ay itong si JaVale McGee ang nakakasama ni Anthony Davis sa loob ng court. Kilala pa naman itong si Walker Kessler na isang shot blocker at isang player na mahusay na kumuha ng mga rebounds. Kaya dito pa lang ay masasagot na ang dalawa sa mga problema ng Lakers sa loob ng court.
Na ngayong season nga sa kanyang 13 games appearance ay nag-a-average ito ng nasa 10 points, 10 rebounds, 1 assist at almost 3 blocks per game. Ang maganda pa sa player na ito ay meron pa lang itong edad na 23 years old. Kaya pasok ito sa future plan ng Los Angeles Lakers. Habang makukuha nga din ng Lakers itong guard na si Collin Sexton. Mas mataas nga ang energy nito kesa kay D'Angelo Russell. Isa pa ay isa rin itong mahusay na scorer at playmaker. At ang pinakamaganda pa kay Collin Sexton ay mapapalakas nito ang perimeter defense ng Los Angeles Lakers. Kilala rin kasi ito sa kanyang hustle sa ginagawa niyang depensa. Na ngayong season nga ay nag-a-average ito ng nasa 17 points, 2 rebounds at 3 assists per game. Na meron namang impressive na 43% shooting beyond the arc. Kaya kung ganitong mga players ang madadagdag sa Los Angeles Lakers, ay walang duda na isa ang kanilang kupunan sa mga contender team ngayong season para manalo ng championship.